In the land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, now they're relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. Mabuhay! Sa video na ito, tatalakayin natin ang paghahambing ng pambansang utang ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Duterte at Marcos Jr. Sa mga nakaraang taon, nakita natin ang malaking pagbabago sa ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, ano nga ba ang epekto ng mga desisyon at patakaran ng bawat administrasyon sa ating pambansang utang? Sa video na ito, sisikapin nating bigyan ng linaw ang mga katanungang ito. Magkakaroon tayo ng malalim na pag-unawa sa mga estratehiya at patakaran na ipinatupad ng bawat administrasyon at kung paano ito nakakaapekto sa ating pambansang utang. Sino ang mas masasabing mas may kakayanan sa Pilipinas pagdating sa debt servicing? Ang kakayahan ng isang bansa na magbayad ng utang o ang tinatawag na debt servicing ay mahalagang sukatan ng kalusugan ng ekonomiya nito. Sa Pilipinas, ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay parehong humarap sa malalaking hamon pagdating sa pamamahala ng pambansang utang. Upang malaman kung sino ang mas may kakayanan sa debt servicing, kailangan nating suriin ang iba't ibang aspeto ng kanilang mga termino at ang mga hakbang na kanilang ginawa. Administrasyon ni Pangulong Duterte. Mula 2016 hanggang 2022, ang administrasyon ni Pangulong Duterte ay nakautang ng kabuuang 6.89 trilyong piso. Ang pangunahing dahilan ng pag-utang na ito ay ang pangtustos sa mga pangangailangan noong panahon ng COVID pandemic at ang mga malawakang mga proyekto sa ilalim ng Build program na naglalayong mapabuti ang infrastruktura ng bansa. Sa kabila ng malaking pag-utang, narito ang ilang mga positibong aspeto ng administrasyon ni Duterte pagdating sa debt servicing. Una, economic growth. Ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ni Duterte ay tumulong upang mapanatili ang kakayahan ng bansa na magbayad ng utang. Ang mataas na gross domestic product growth rate ay nagbigay ng mas mataas na kita sa gobyerno mula sa buwis at iba pang pinagkukunan. Ikalawa, tax reforms. Ang pagpapatupad ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion, TRAIN Law, ay nagresulta sa mas mataas na kita para sa gobyerno na nagamit upang bayaran ang mga utang. Sa kabilang banda, ito naman ang sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Nang maupo si Pangulong Marcos Jr., minana niya ang pambansang utang na umabot sa 12.79 trilyong piso. Sa unang isang taon at kalahati ng kanyang termino, nakapangutang ang kanyang administrasyon ng karagdagang 1.82 trilyong piso at lumobo ang utang ng Pilipinas sa mahigit kumulang 14.6 trilyon pesos. Ngunit nagbayad din sila ng 1.48 trilyong piso. Narito ang ilang mga indikasyon ng kakayahan ng administrasyon ni Marcos Jr. pagdating sa debt servicing. Una, aggressive debt payment. Sa loob ng 18 buwan, nagawa na ng administrasyong Marcos Jr. ang magbayad ng 1.48 trilyong piso, na katumbas ng halos 1% ng bagong utang na kanilang kinuha. Ipinapakita nito ang kanilang seryosong pagtrato sa pagbabayad ng utang. Ang mataas na porsyento ng pagbabayad ay indikasyon ng kanilang commitment sa maayos na fiscal management. Ikalawa, fiscal management. Ang kanilang pamamahala sa pondo ay nagpapakita ng masusing fiscal management. Ang pagbabayad ng malaking bahagi ng utang ay indikasyon na mayroon silang sapat na kita at mahusay na koleksyon ng buwis. Ipinapakita nito na ang administrasyon ni Marcos Jr. ay may kakayahang pangasiwaan ang pambansang utang ng epektibo.
Ikatlo, economic recovery measures. Sa pagtatapos ng pandaigdigang pandemya, ang mga hakbang ng administrasyon upang mapanatili at palagiin ang ekonomiya ay mahalaga rin sa kanilang kakayahan sa debt servicing. Ang patuloy na suporta sa mga negosyante at pagpapalakas ng iba't ibang sektor ng ekonomiya ay nakakatulong upang magkaroon ng mas mataas na kita ang gobyerno. Ikaapat, mas malawak at mas maigting na infrastruktura. Ang administrasyon ni Marcos Jr. ay nagpapatuloy at nagpapalawak pa ng mga proyektong infrastruktura na nasimulan sa ilalim ni Duterte at tinawag itong Build Better More. Ang mga bagong proyekto ay mas malawak at mas ambisyoso, kabilang ang pagpapaunlad ng transportasyon, enerhiya, at iba pang mahalagang sektor. Ang mga proyektong ito ay mahalaga hindi lamang para sa pagpapabuti ng infrastruktura, kundi pati na rin sa paglikha ng trabaho at pagpapalago ng ekonomiya. Analysis. Pamamahala ng utang. Ipinapakita ng datos na aktibong pinamamahalaan ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang pambansang utang. Ang malaking porsyento ng bagong utang na nabayaran ay indikasyon ng kanilang pagsisikap na mapanatiling balanse ang utang ng bansa. Mahalaga ang ganitong pamamahala upang maiwasan ang pagkakaroon ng sobrang utang na maaaring magdulot ng krisis sa ekonomiya. Pag-unlad ng ekonomiya. Ang pag-utang ay karaniwang ginagawa ng gobyerno upang punduhan ang iba't ibang proyekto at programa na maaaring makatulong sa paglago ng ekonomiya. Ang pagbabayad ng utang na 1.48 trilyong piso ay nagpapakita na may kakayahan ang administrasyon na makahanap ng sapat na pondo para dito, na maaaring mula sa mas mataas na kita ng gobyerno o mas maayos na pangungulekta ng buwis. Hamong panlipunan at pang-ekonomiya. Sa kabila ng malaking utang na minana at bagong utang na kinukuha, ang kakayahan ng administrasyon na magbayad ay maaaring isang indikasyon ng kanilang kakayahan na harapin ang mga hamong pang-ekonomiya. Gayunpaman, mahalaga ring subaybayan kung paano ginagamit ang inutang na pera at kung paano ito nakakatulong sa mga mamamayan. Ang tamang paggamit ng utang ay makakatulong upang mapalago ang ekonomiya, magbigay ng trabaho, at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Batay sa mga datos, masasabing ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay nagpapakita ng mas mataas na kakayanan sa debt servicing kesa nakalipas na administrasyon. Thank you so much, Ferry Koy, for being a channel member. In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members-Only Live Chat, in-video and live video shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. Hello everyone, welcome to Splat Communications, your channel for reliable, relevant, and accurate information regarding Shoutouts. sports, surveys, Ferry Koy, statistics, science, Rex Adventure, politics, people, Sonny lifestyle, Viloria, arts, travel, Ildefonso and technology. Hinco, Don Claro, I Wanna Be Free, Romeo Sansano, Jackie Martinez, Kasundo Motovlog, Irene Odado, Julian Brand, Ramon Ramos, Kanino daw napupunta Leonardo ang pera? Manansala, Eddie. Loreto Sino si Tando, Eddie? Estelita Rosa, Wala ka na ba ibang argumento Booking based sa Vincent, utak mo? Bolt Tang, Rob Akat, Manassas Ilustrisi, Tumindig kayo! Jonash Eliseo, Banwali, Tinitiyak ko, Delma Bautista, meron ding titindig Virginie Wan, sa tabi nyo. Nelson Alaron, Randy David, Ed Soliman, Merwin Penaranda, Anwar Jimmy, Victory, Kurt Himayasya, Bimmer Benigno, Aida Cruz, Elizabeth Vargas, Bernardo Pinera, Mercedes Labaco, Arnel Amador, Laura Miquelov, Rogelio Licuan, Ferrenta, Sonny Boy Marbella, Hertz, Elmer Bashwell, Riemann, Philip Bangloy, Lorna Valencia,
Aniceta Petron, Don Claro, Cliff Lucas, Eda Master, Marens Ocias, Lucila Oloan, Teresita Domingo, Teresita Rosas Coson. Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make